Alright mga kapatid, meron po tayong panonoorin at syempre wala nang paligoy-ligoy. Galing ito sa Pinas News Insider. Ano mo, nagpalit din siya ng pangalan, no? Tapos binalik niya din sa dati. Pero alam niyo po, kung nanonood sana si Pinas News Insider, sa akin nabalik yung check eh. Yung check, no? Sa kanya, kung maalala niya pa yung pinaka-original na title niya, baka nandoon din yung check, ano? Sana maibalik din yung signal ng aking channel kasi nga, ewan ko kung nagurgur o di ko alam eh. No, mga kapatid, mag-subscribe kayo at mag-like po kayo. Tulungan niyo po akong maibalik yung channel ko kasi nga nag-eksperimento ako kaya yan, nagurgur. Sa tulong po ninyo mga kapatid, ano? Okay, i-play na ho natin. Ano po ba ang meron dito? Not guilty ang hatol kay Marcoleta, no? Question mark para sa akin, wala naman ho talaga siyang kasalanan. Napakalinaw naman kasi kapag nangampanya ka at nabigyan ka ng kumbaga may nag-donate sa'yo, hindi mo naman yun ninakaw, eh bakit plunder? Nauna pang nakulong kaysa doon sa mga pasimuno ng flood control issue, di ba? Okay na, panoorin na ho natin na ito ng sabay-sabay kung trip nyo na may kasamang reaction. Simulan na po natin ito. Oh my God, we're back again. Come on, let's get down to business. Okay, i-play na po natin. Anong meron? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tunay talaga na hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan at kailanman hindi mananaig ang kasinungalingan Okay. laban sa buong katotohanan. Naman. Senator Rodante Marcoleta, kumpiyansa at kumpirmado di umanong makakalaya na. Ito ang malaking magandang balita sa kampo ni Senator Rodante Marcoleta na mahalagang malaman ng taong bayan. Mga detalyeng madalas ay hindi nabibigyang pansin sa mga tradisyonal na ulat mula sa palasyo, kamara, senado at maging sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel namin at kung gusto mo ang mga balitang tungkol sa mundo ng politika dito sa Pilipinas at mga detalyeng madalas di umanong hindi nabibigyang pansin ng media, ay please wag kalimutang mag-like, subscribe at i-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita, Senador Marcoleta naghain ng not guilty plea. Naghain ng not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta sa mga kasong isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan matapos siyang basahan ng sakdal. Bukod sa kasong plunder, naghain din siya ng not guilty plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo. Nagpasok din ng not guilty plea ang umano'y campaign donor at kapwa-akusado na si Joseph Espirito kaugnay ng parehong kaso. Patuloy ang pagdinig sa Sandigan Bayan. Si Senator Marcoleta po, ngayon pong dyan po sa Sandigan Bayan, ngayong araw na ito, ay nag-plead ng not guilty, no? Ayun. Sa dalawang kasong isinampa sa kanya. Okay? So, sana mapabilis na po yung proseso kasi yung mga kaso naman po ni Senator Marcoleta, sabi nga niya, gawa-gawa lang. Oo. Para- Tsaka kailangan siya ngayon sa impeachment trial. Mas maganda yung mga ano niya, yung mga banat niya. Okay naman si Pia at tsaka po si Boy Ted K. Pumasok sa isipan ko yun. Si mahal nating Peter Cayetano. Pero para sa akin mas solid pag nandyan si Marcoleta. Siya ho kasi yung sakit ng ulo ng mga buhaya. Tuloy tayo, no? lang mapigilan siya pero hindi po ubra na siya po ay manatiling nakakulong samantalang Tama. wala naman pong basihan yung isinampa sa kanyang mga reklamo. Naghain ng not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw, Yun. Hulyo 22, July 22, 2026. So 24 na ngayon, tignan natin, bilangin natin, mapag-aaralan pa nila yan. Ang iniisip ko nga, so paano po kung halimbawang not guilty nga? O, halimbawa, not guilty.
paano na lang ho yung abalang ginawa nila? Pwede bang magkaso rin sa kanila dahil inabala nila si Marcoleta? Yan din iniisip ko eh. Kaugnay na kinaharap niyang kasong plunder. Dalawa po yan eh. Yung kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 o Anti-Gift Giving Law para sa mga pampublikong opisyal. Ito po, nag-ugat po itong kaso na to sa sakdal na 75 milyong halaga ng campaign donations na di umano ay hindi idineklara sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Senator Marcoleta. Kasama sa mga kinasuhan ng kanyang donor, yung Naku. mga nagbigay po nitong 75 million na sina dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu at Aristotel Biray. Yon. Okay, sa kasalukuyan po, nakapiit si dating Senador nakapiit Senador pa rin. po si Senador Marcoleta dyan po sa may Payatas sa New Quezon City Jail na matatagpuan po sa Payatas. Okay. Matatandaan po natin na naaresto po si Senator Marcoleta at siya po ay pansamantalang na hospital arrest. Para naman akong walang dugo dito sa Pasensya nyo na, ilaw yung kasi gabi, no? Hindi ko na ma-adjust yan, walang adjust. Pasensya na kayo sa para tuloy akong walang dugo. Ayun nga, no, kaya Senator Marcoleta, para sa akin, sana makalaya talaga to. Dahil kung hindi ito makakalaya, ibig sabihin, kapanig pa rin ng Sandigang Bayan ba yan? O kung ano man yung pinaghainan niya ng not guilty plea, no? Pag yan, guilty pa rin or binasura, isa lang ang ibig sabihin nun, magkakakampi yung mga yan. Yan lang ang para sa akin, kasi hindi yung deserve ni Sir Marcoleta, Senator Marcoleta natin, yung nangyayari sa kanya. Kasi po siya lumalaban sa korupsyon. Dahil po sa kanyang mild pneumonia na karamdaman. Ngayon po ay naroon po siya nakakulong sa New Quezon City Jail sa Payatas. Okay. Maliban po dyan, so talakayin po natin, no? Bakit po tayo naniniwala na mabibigyan po ng o mapapalaya ito si Marcoleta, Senator Marcoleta? Dahil malinaw naman po yung sinampa po sa kanya na 75 million ay campaign donation. Wala naman pong nagsasabi Correct. na ito po ay binigay kay Senator Marcoleta para magkaroon po ng o manghingi po ng pabor, no? Yun po kasi yung definition po ng kaso na Presidential Decree number 46. Tsaka hindi ho makatarungan kasi ibinoto si Marcoleta, pangatlo kung natatandaan ko, parang pangatlo, pang-apat o pang-anim, etc. Basta alam ko mataas ang boto ni Marcoleta. Si Senator Marcoleta, gusto siya ng maraming tao, gusto siya ng majority, tapos gaganyanin lang nila. Di ba parang ang sakit ho ng ginawa nila? Kahit po yung mga iglesia ni Cristo, ginawa na nila yung karapat-dapat, hindi pa rin sila pinakinggan. No? Sana sa pagkakataon na ito, di ba nga, not guilty ang hinain ngayon ng kampo nila Marcoleta. Pero kung tutusin, dapat hindi na umabot sa ganito eh. Dapat doon pa lang na nangangampanya siya tapos donate lang eh. Dapat doon pa lang wala ng kaso eh. Hindi na dapat aabot sa ganito eh. Pero umabot pa. Kaya iniisip ko sana walang lutuan na mangyari, walang magic na mangyayari, at si Marcoleta po ay mapawalang sala. Hindi ho karapat-dapat na nandoon siya ngayon sa kung saan pa man dahil wag dapat niyang pagdusahan yung ganyan. Ito pa, may pamilya yan. Tapos sa matanda na rin si Senator Marcoleta, may edad na rin. Sabihin na natin, hindi pa ganong katanda, pero sa edad nun, may nararamdaman na rin po yun. Pero hanga ako kasi napakatibay niya at haharapin niya pa rin, no? Walang takot. Hindi katulad ng iba na kakasuhan tas babaliktad na. Ha? Pansin niyo yun? Hindi ganon si Marcoleta. Sana may mga ganito pang tao. Hindi lang Duterte, no? Sana may iba pang mga tao na katulad ni Marcoleta, si Senator Bongo, si Senator Bato,
Ewan ko dun sa mga kakamping kung bakit bumabaha na, sinisip-sip pa rin nila yung daliri ni PBBM, no? O, siguro wala na tayong oras, tinesting ko lang din muna ngayon ang aking channel kasi nga sa mga hindi nakakalam, ito po ang X-Crew. Naalala ko dati yung iba nanunood, nawala daw ako, hindi na daw nila ako makita. Hindi ko alam kung anong nangyari. Dahil nga pinalitan ko from original X-Crew, tapos Kuya Deng TV, tapos naging X-Crew Reaction. Ngayon binalik ko sa X-Crew, nagkaroon ulit ng check. Ewan ko lang, hindi na rin ako nag-expect, pero itutuloy-tuloy ko pa rin po itong mga sinasabi ko kasi gusto ko po ng pagbabago para sa ating Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong panonood.